Hello guys, I'm CJ Altonaga, your accountant for today, and I'm going to teach you yung pag-file ng second quarter naman ng 2551Q or the percentage tax returns natin using EBIR forms offline. So, dun sa first topic, first 2551Q ko is based on cash siya. Dito naman, sales is based on accrual na natin siya. Ayan na, si accrual. Kasi nga, sabi dun sa RR 3/2024, ang sabi is basically, ang reported is sales. Sales yung pinaka-meaning nung RR 3/2024. So, discuss ko din mamaya, no? Sakaling hindi pa kayo nakakanood ng mga previous video ko. So, disclaimer. So, disclaimer lang muna, this is not the absolute computation, sample lang to. Then, baka kasi may mga mistakes din ako na hindi alam or mali ng computation, mali ng formula. Yun. So, not absolute computation. And this video was created in July 2024. Any BIR regulation issued after this date may affect the computation. So, kung maging cash na naman siya, kung maging accrual na naman, or magiging hybrid kung cash and accrual. So, pwede siyang mag-iba. Okay? So, this 2551Q only, this is 2551 only, not included yung other forms. So, kung ang gusto nyo is 1701Q, next topic na yon. Okay? So, this is for newly registered sellers, April 1 to June 30 na ang date ng COR niya. Kasi may mga registered tayo nung first quarter. So, hindi naman sa iba yung computation, pero baka may magbago dun sa computation. Lalo na yun sa pagkuha nung nung second quarter dun sa sales. Kasi ang kinuha ko dito is April 16. So, kung kung previous months ka pa ang kukurin mo is April 1 to June 30. Okay? So, natin dito, C2551Q. Paano mo siya malalaman na may 2551Q ka? Ito siya, C2551Q. Tapos, percentage check siya. Tapos, due siya. Filing due date natin. Ayan. So, ang filing due date po natin ay within 25 days after the end of each taxable quarter. So, ang taxable quarter natin ay January, February, First quarter natin is January, February, March. So, ang due date is April 25. So, second quarter is April, May, June. So, ang due date niyan is July 25. Malapit-lapit na. So, medyo late tong gawa ng ko. So, third quarter natin is July, August, September. Ang June niya is October 25. And the fourth quarter is October, November, December. Due date is on or before January 25. So, ganun siya. January 25 or of the next year. So, andito na tayo kay second quarter. So, ano-ano ang kukunin nating sales report is yung April, May, and June. So, ayan. So, ang June niya, on or before tayo ng July 25. So, isipin natin na second quarter ang kailangan natin. So, itong 25551Q is for the graduated tax natin. Okay, graduated. Kapag 8%, usually walang ganito. Wala siyang ganito kapag 8% ka. Or, kapag inopt mo yung 8% on the first quarter, mag-separate discussion tayo. Okay. Mag-separate discussion tayo na 2551Q for 8%, nakaka-register lang. Nakaka-register lang at gusto mag 8%. So, may separate discussion. So, how to download yung EBIR forms online kasi ito yung gagamitin natin. So, may mga nagtatanong kung pwede siya sa cellphone. I think no kasi kailangan ng application dun sa form.
kaya kailangan may laptop or pwede naman kayong, ang problema lang sa mga com shop is baka hindi payagan mag-download. So, ayun. So, makiram na lang ng laptop or PC. So, go to bir.gov.ph, choose yung BIR services in the drop-down menu. So, mali yung spelling ng menu. Click on the EBIR Forms logo. So, makakita mo yung logo. Ganyan yung logo niya. Then, click the blue link na ito here. So, lagi natin titingnan kung updated yung EBIR Forms offline natin. So, ayan. So, paano ba natin siya ilalagay? So, ito ulit is yung TIN. Saan siya nakikita? Dito. So, RDO number, dito banda. Then, line of business, dito banda. Yan, sa baba. Yung registered name, alam mo naman siguro yung name mo or may nakalagay naman dyan. Then, registered address. Yan. Then, ang ano na natin is yung BIR form. Tapos, ayan, maglagay ka na lang ng zip code, email address. Since wala ito dito sa 2303 natin or your certificate of registration. So, itong zip code, makikita mo naman yan siya banda dito sa registered address natin. Yung email, kung may niregister ka sa BIR, yun yung ilalagay mo, okay? So, ang pipiliin natin is 2551Q V2018, tapos remember, dapat may V2018 kasi may form doon, 2551Q lang, na walang V2018. Dapat, ang kukunin natin is may 2018. So, yun lang. Click lang natin yung fill up. Pagkatapos natin lagyan yan, fill up lang natin. So, again, bakit nga ba accrual yung sinasabi ko? So, ang sabi kasi dito, gross sales. So, generally, ang ano dito is gross sales. The AOPT adopts the accrual basis of recording the sales. So, ang sabi, accrual basis, hindi cash basis. Alam naman natin na ang cash basis, kapag naka-receive tayo ng cash, doon pa lang i-record yung sales. So, kapag accrual basis, upon transferring of merchandise, yon, meron na tayong sales. Hindi siya, dati kasi, during transfer of cash lang. Kung may na-receive kang cash, considered na sales yan. Pero ngayon, ano na siya, kapag naka-render ka na ng service or na-transfer mo na yung merchandise, kahit wala ka pang natatanggap na pera, kailangan mo na siyang i-record as sales. So, may nagtatanong sa akin, to implement, ito lagi ang sinasabi, on VAT and percentage tax provision. So, paano daw kung 8%? So, ang inaano kasi ni BIR, kapag hindi ka VAT, ibig sabihin percentage tax ka in general. So, percentage tax, it's either 3% or the 8%. Yun yung nasa isip ni BIR. Kaya, ang nilagay lang niya is percentage tax. And, ang ginagamit natin sa 8% is the gross sales. The gross sales is defined here na gagawin siyang accrual basis. So, ayan, maliwanag tayo doon na kapag percentage, either 3% or 8%, and si 8%, dinefine na ang gross sales niya ay dapat naka-accrual basis. Okay? Yan. So, issuance of sales or commercial invoices. So, ito yung sa section 237 of the tax code. Tax code natin siya. Ibig sabihin, ito yung pinaka-mother ng ating tax. So, si tax code, ang sabi dyan is bibigay tayo ng issue duly registered sale or commercial invoice kapag may transfer of merchandise na tayo. Or may service rendered kung sakaling hindi man kayo merchandise. Pero shop ito, so transfer of merchandise tayo. So, ibig sabihin, issue duly registered invoices is equals to sales should be recognized. Kapag may nag-issue ka ng invoice, ibig sabihin, sales mo na siya. Kailan ka mag-i-issue ng invoice upon transfer of goods or ipapadala mo siya sa iyong customer. So, therefore, recognize sale upon ship out or the transfer of merchandise. So, ayan siya. Lagi ko naman yung sinasabi sa mga previous video ko na. So, sample natin.
For those who choose graduated income tax rate. Yan, ang sample natin dito is yung nag-choose lang ng ating graduated income tax rate. 'Di ba dalawa 'yon? Graduated, graduated, ito nga 'yon, tsaka C 8%. So, C, kay graduated muna tayo. Kasi sa 8%, may iba kong topic na ganyan. So, let's go to the actual EBR forms offline para gets nyo na. And paano yung computation? So, andito na tayo sa offline EBR forms version 7.9.4.2. So, i-check natin to kung yan nga yung version. So, punta tayo sa bir.gov.ph. Okay, rejected. Why? Nagre-reject siya. So, merong error sa page. I don't know why. So, punta tayo sa Edge. bir.gov.ph. So, ayun. Hindi natin na ma-access yung bir.gov.ph. So, pero as ano ko naman dyan, ito pa rin yung latest version natin. So, bago tayo pumunta dito, punta muna tayo kung paano natin i-compute yung sales natin. So, dito sa Excel na ginawa ko, ito yung summary ng order all natin nung April, nung May, and ng June. Yan siya. So, paano nga ba yung ginawa ko sa kanya? So, dito tayo sa seller center, tapos my order, tapos yung sa all. Summary of order all tayo. Tapos, i-input lang, ano mo lang dyan siya. Ito, yung export dito. Then, ilalagay mo lang kung anong date siya. Yan. Kung gusto mo ng May 1 to 30. Ganun lang siya. Tapos i-export mo lang siya. Tapos lalabas yan siya dyan. So, na-download ko na yung sa akin. Hindi ko na kailangan i-download ulit. So, ayan. Ito siya. So, parang ganyan siya. Pero hindi, parang ganyan siya. Pero hindi siya totally na ganyan. So, ganyan. Ganito siya kalaki. Yan, ang dami yan. Madami yan sa bandang dito. Bali, sinummarize ko na lang to kung ano yung mga kailangan ko. So, kung paano mag-summarize, meron din akong video para doon. So, hide muna natin to. So, SOA ng April, May, and June. So, summary of order all natin ng ganyang date. So, ginawan ko siya ng pivot or pivot para makita ko na lang siya per day. Kung sakaling maglagay ako ng pwede ko naman lagyan ng kung sino-sino yan. Then, yan na yung total ko, yung product total for that day. So, ang sample natin dito, ang sample natin is, ang COR date ko is April 16. So, kukunin ko lang, kahit may order ako nung April 1 to 15, ang kukunin ko lang is April 16 kasi yun lang yung record na ang i-report ko. So, magkano so ito total ko lang yung sales ko nung January. Ito yung, ano nga ba to? Ito yung date ng ship time. Ito yan, ship time siya. So, pagka ship out, yun pa lang, dun ko pa lang nire-record yung sales ko. So, transfer of goods is ship time. So, ship time ko ng April 16 is 346, ganyan. So, nakapag-ship ako ng merchandise na 3,453 between 13 to 30. So, ayun nga, maliit nga ng sales natin. So, May
ano mo lang, yan. May, isang buo na kasi April 16, yan. May, mula 1 to 31, tapos ito ano lang yan, pero 1 yan, June 1 yan, naibago ko lang. So, ayan siya. So, bakit may blank ang ating June? So, titingnan natin yung June, bakit may blank yung June report natin. So, amounting to 304. So, lahat to may ship time. Okay? May ship time. Ito, except dito kasi canceled siya. So, wala siya. Yung mga canceled, hindi ko natanggal. So, wala yung mga yon. Ayan. Kung, ibig sabihin, kung walang ship time dito, ibig sabihin hindi ko na ship and na-cancel siya. So, tatanggalin ko siya. Tatanggalin ko lang yung blank para yung talagang na-ship lang yung mailalagay natin. So, magkano yung total na product subtotals? Kasi yan yung talagang naging sales ko or yung merchandise total natin. So, magkano yung total natin na for the year? For the period. Yan. April, May, yan. Tsaka yung June kasi na-plus ko na siya. Yan. Ay, sorry. So, ayan. Sorry, nag-help. Ayan. So, April ay June, April, May, tsaka April. So, tama naman na 24,604 yung total. Ito yung product sold total. Tapos, sum of price discount kasi kailangan din natin siya sa 2551Q kasi ang gross sales natin ay net of all that. Net product price less dun sa price discount, less dun sa voucher, less dun sa seller bundle. Basta lahat ng seller related discounts, pwede mo siyang i-deduct sa ating gross sales. So ayan. So since wala ako, puro zero naman 'yan. So hindi ko na nilagay, hindi ko na plus kasi ganun din naman. So ang total kong i-report dapat sa akin 2551Q kung ako ay ang pinili ko ay graduated ay 24,604. Yan, tandaan natin yan, 24,604. Pupunta na tayo dun sa 2551Q. Again, dahil April 16 tayo, yan, ilalagay ko na yung pin ko, yung teka lang, hindi ko matandaan. Okay, yan. Kunyari yan. Pero hindi. Yan. Then, pipiliin natin dito. Nag-automatic siya kasi meron na akong ah file dati. Pero kung wala, ilalagay mo pa yan isa-isa. So, ayan, ang pipiliin natin is 2551Q V2018. Ganyan siya. Then, fill up lang natin. Ayan, calendar 2024. Then, second quarter. Second quarter na tayo kasi nga calendar yung gamit natin. So, every 3 months, first quarter, every 3 months, second quarter. So, second quarter ang natin ngayon. So, ganyan siya. Tapos, dahil hindi naman natin pinili yung graduated income, yung 8% is dapat choose one time. Pero to be filled out siya, first quarter. So, yan. Then, pupunta na tayo sa second page. So, ang ATC natin is PT010. 3% na siya ngayon. Dati, 1% na. Ayan. So, ilalagay lang natin yung ating sales na 24,604. 04. Pero kung may sales discount ka dyan, yan. Pwede mo siyang
less. So, total, kapag meron ka dyan, dapat ilagay mo net sales dito. Ay, sorry. Net sales. Then, dapat ganyan siya. Minus nung mga discounts mo. So, 24,604 pa rin yun. So, ayan. 24,604. Then, 738 yung babayaran mo. So, pag ano mo siya, pwede mo na siyang i-validate. Ayan, nag-validation successful. Pag nag-validation successful, pwede mo na siyang i-submit final copy. So, ito, hindi ko siya isa-submit final copy kasi ito, tin na to, sample tin lang to. So, ayan, submit final copy, isa-submit mo lang siya. Then, kung ikaw gusto mo i-print, yan. So, okay na siya. Ah, tama naman na, ayan, so may sasubmit final copy mo na siya. Ganun lang, ang kukunin mo lang naman siya is yung sales na for the quarter or yung mga na-ship out mo for the quarter. Yun lang. So, balik tayo dun sa PowerPoint natin. So, stop sharing. So, ayun na nga, no, na click submit final copy mo na siya. So, ang gagawin mo na lang is yung tax return receipt. Makaka-receive ka dapat ng tax return receipt confirmation. So, ang nakalagay is yung dapat si BAR forms no reply, then kayo papapunta, then kung anong quarter siya. Pero dapat ito ay Q2. Since hindi pa ako nakakapagpasa, Q1 pa to. So, sample lang to. So, April, kung kailan ka nagpasa, kung kailan na-receive ni BIR. So, ito, April 20 ko na submit. So, 25 naman yung ano niya. So, pasok naman yan. So, ayan. So, kung, ayun nga, di ba may babayaran kanina na 738. So, for returns with taxable, tax payable. So, pwede kayo magbayad through Land Bank. Depende kung pwede siyang ATM or debit. So, LBP ATM cards or over the counter. So, pwede din tong mga DBP, tax online. So, Union Bank, pwede. Tapos, pwede rin naman magbayad sa over the counter. Dadalhin mo lang yung mga, ano mo, yung mga pero itatanong mo muna dun sa bank kung nagre-receive sila kasi minsan hindi na nagre-receive yung mga bank. So, hindi na sila accredited. So, tatanong mo din sa bank kung anong RDO yung kinikater nila para hindi ka ma-tag as wrong payment ng RDO. So, ayun, pwede rin sa Maya, sa GCash. Ewan ko lang kung may GCash pa ngayon, so hindi ko pa na-check. Pero kung Maya, payment via Maya, open mo lang yung Maya app, select bills in the dashboard, select government, tapos bureau, then ayan, necessary details ng 2551 niya, pwede mo rin makita dun sa 2551Q na form. So, ang form series natin dun sa Maya is yung 252500, tapos form type mo is 2551Q, tax type nun, isa lang naman ang choices nun, kundi PT, tapos return period is June 30, kasi nga yun yung second quarter. So, eto lang, reminder lang tayo, report only sales for the second quarter. So, ang sales lang for second quarter, yun nire-report sa 2551Q, hindi na sinasama yung first quarter, yun, yung first quarter. So, pay on or before July 25, 2024 para sa second quarter. So, pay on or before. So, mas maganda kung before kasi minsan naglalag yung system ng BIR. So, ayun lang. Di ko sure kung meron man akong nakalimutan pero we'll have a next topic again for 2551Q, 1701Q na maraming 1701 na maraming parte. So, ayun. Thank you. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. And please watch the ads kung meron man. Salamat po. Thank you and God bless our YouTube channel, Atlas F Travel. Thank you and God bless.